Ayun o mga kababayan, eto maganda din ho itong ginagawa at itong gagawin po ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to mga boss chief amo sir? Pagbibigay ng laya na makapag-lease, no? Na makaupa mga boss chief amo sir, yung mga banyaga o yung mga magpapasok o yung mga investor ng 99 years. Dati ho kasi o ngayon po ang umiiral mga kababayan ay 50 years lang po. 'Di ba? 50 years lang po. Pero pahahabain, i-extend ni Pangulong Bongbong Marcos mga bossing ng 99 years. Ano po ang magiging epekto at ano po ang magiging epekto sa Pilipinas nito? Eh syempre ho, mas madaming investor ang papasok sa ating bayan. Kasi ho, sa mga nagnenegosyo, sa mga mga gustong mag-lease ng mga pwesto, lugar at pangkabuhayan nila. O yan, yung mismong land po sa ating bansa. Unang iniisip nila, hanggang kailan ako pauupahin ito? Yun yung Kapag ka nag-boom ang aking negosyo at pagka kumita ang aking negosyo, pag lumaki ang aking negosyo, hanggang kailan ako pauupahin ng bansa na ito? Eh baka biglang magkasabihan na, oh wala na, hanggang dito na lang, next year hindi na kayo pwedeng mag-operate o 2 years na lang kayo pwedeng mag-operate. Kung kailan nagbo-boom yung iyong negosyo, eh saka ka pa aalisin. Ngayon ho mga kababayan, ito, Philippine unlocks 99 years land lease for foreigners is now the time to cash in Philippine economic boom. Ano sabi dito? The Philippines has just dropped a bombshell. Move to snag mega foreign cash. How? Paano daw ho, mga boss chief amo sir? No? Amid the noise of surrounding the multi-billion flood control scam, a new legislation has been crafted to drive foreign investment in energy, transportation, infrastructure, manufacturing, and more importantly, in agriculture as part of an ongoing reform to raise country's status in upper middle income country. Mga kababayan, tingnan nyo ho sa gitna po mga kababayan, mga bossing chief amo sir, sa gitna ho mga boss chief amo sir, na umiiral po na ito, na mga flood control scam, na talaga pong pinopukusan ni Pangulong Bongbong Marcos, na talagang ang ginagawa po ay sinusugpo yung mga corrupt na mga politiko sa ating bayan, eh kasabay pa din po yung mga ganitong mga proyekto na nagbibigay ng kakayanan para do sa mga investor na mag-list ng 99 years. Sabi ko nga ho sa inyo mga bossing chief amo sir, ang unang pumapasok o tumatakbo o sa isipan ng isang investor or mga ngapital, eh kung gaano katagal ipapaupa sa akin at kung gaano katagal pwede akong magnegosyo sa bansang ito. Eh kung may 99 years sila, siyempre ang tagal nun, ang haba nun, no? Makikinabang ako. Ang ending ho mga kababayan, mga boss chief amo sir, ang Pilipinas po ay mas magiging masagana. Unang-una, pag naglagay ng isang establishmento o negosyo sa ating bansa, unang mangyayari ho mga kababayan, mangangailangan po yan ng mga magtatrabaho para doon sa isang negosyo na yon. Di ba? Siyempre, sino po ang unang kukunin dyan? Mga Pilipino ho. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, panigurado po, ay mabibigyan ng trabaho. Libo-libo po yan, mga kababayan. Pangalawa na mangyayari dyan, kapag mayroong establishmento doon sa lugar na yon, ang pangalawang mangyayari, yung mga maliliit nating mga kababayan na nakapaligid doon sa lugar na yon, maaari posibleng magkaroon ng tsansa ng maliliit na mga negosyo din nila. Di ba? O kagaya nung mga karinderya, siyempre iisipin mo, magkakaroon. Like example na lang ho mga kababayan, kung ano mang negosyo ang ilalagay doon. May 3,000 manggagawa sa loob na yon. Una na yon, di ba? Nagkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan.
iisipin nung mga nakapaligid doon, nako, magtayo kaya ako ng karinderya para etong mga manggagawa na ito, etong mga pumapasok na ito, ay mayroong makainan. Yung mga nakapaligid, pwede din pong kumita, mga bossing, di ba? Pwede din pong kumita. So ngayon, hindi lang po nagtatapos yan. Domino effect po yan, mga boss eh. Pwedeng kumita yung mga nakapaligid doon. Ngayon naman po, eto naman mga kababayan. Siyempre, yung mga yan, kailangan pumasok sa trabaho. Sino po ang susunod na magkakaroon ng dulot na positibo dyan? Mga bossing, yung mga jeepney driver, yung mga yung ano tawag doon, yung mga grab, o yan, may mga papasok, mga manager na walang sasakyan, hindi nagsasasakyan, mga nagga-grab, meron pa mga kababayan, yung mga nagta-tricycle, panigurado, magkakaroon dyan ng ng ruta ng tricycle. Yung mga nagmumotorsiklo, mga food delivery, lahat-lahat to mga kababayan. Kaya napaka-importante nitong pagpapalago mga bossing at pagpapapasok ng mga investor sa ating bayan. Dahil po mga kapwa natin Pilipino, no, ang makikinabang, magkakaroon ng maliliit na mga negosyo, magkakaroon po ng mga trabaho at ito pa maganda. Siyempre, pag dumami ho, mga boss chief amo, sir, yung mga trabaho sa Pilipinas, hanggang sa maubos na po yung mga Pilipinong walang trabaho, ngayon, ang mamumroblema na yung mga nangangapital. Sila naman ang mamumroblema. Ano? Di siyempre ho, mga kababayan, mauubusan ka ng manggagawa Sila na ho mismo ang magpapataasan ng sweldo na bigay sa mga Pilipino. O ikaw, uy, dito, lipat ka na lang dito. Magkano offer sa'yo dyan? Offer sa akin dito, 1,000 na O, hindi, dito ka na lang sa akin. Gawin kong 1,500 per day. Di ba? Siyempre ho, mauubusan ng mga manggagawa. Kukuha sila ng mga manggagawa. Magkakaroon na ng piratahan yan. Hanggang sa umaangat, tumataas, magkakaroon na po ng pagtatalo ba ang dapat na magkakaroon na po ng kompetensya ng pataasan ng sweldo. Ang makikinabang, mga kapwa natin Pilipino. Sabi ni Music Stories, meron dito Angkas at Joyride. Hello po Sir Mark, pa-shoutout idol from Lawag City, Ilocos Norte, Reyna G. Shoutout sa iyo, madam. Ngayon mga bossing, nasa na ba tayo?